Hello everyone! Welcome to my channel. Isa na namang araw ng pakikipagkwentuhan ko sa inyo. At ang ating pag-uusapan ngayon ay Understanding Parents, This New Normal Schooling. At kung bago kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Just click the bell button para sa mga notification. And comment na rin. Gusto kong iparating sa vlog na to na naiintindihan namin ang lahat ng mga magulang. Siyempre, sila ang haharap ngayon at tatanggap ng hamon ng pagtuturo sa aming mga estudyante. Ang ilan nga sa mga tanong ay, paano ito? Kaya ko ba? Matututo kaya? Yan ang ilan sa mga katanungan na kinakaharap ng ating mga magulang ngayon. Siyempre, hindi naman lahat sa kanila ay may educational units or graduate ng pagtuturo. Kaya anuman ang magiging strategy nila sa pagharap sa hamon na to ay mauunawaan namin. Ang mahalaga ay mahanap ng bawat isa ng magulang kung ano ang mas madali para sa kanila at sa kanilang mga anak. At lahat ng ito ay ating mapagtatagumpayan at nandito lang kami inyong mga guro upang sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan. At kami ay handang sumagot anumang oras. You're wearing 3 hats this new normal. Parenting, working, and now you are a teacher. Kaya saludo kami sa inyo mga mommies and daddies. Sabi nga natin, 'di ba, ang magulang ang aking unang guro. So hindi talaga 'to imposible, pero nauunawaan namin na ito ay isang mabigat at isang hamon talaga para sa mga magulang na may 3 o higit pa mga anak sa loob ng tahanan. Ngunit sama-sama nating tugunan ang pagkauhaw ng ating mga anak sa pagkamit ng kaalaman. Mahaba-haba na rin ang panahon ng kanilang paghihintay upang matutong muli at makakuha ng iba't ibang kaalaman. Kaya sama-sama po natin itong tanggapin ng may positibong pananaw. Grade versus routine. So, maaaring ang iba sa atin ngayon ay nag-aalala kung paano kung maapektuhan ang kanilang grado, paano kung bumaba dahil hindi nila ito mas matutukan. Huwag po sana natin itong isipin, huwag po tayo dito mag-dwell, huwag po ito ang gawin nating dahilan upang maharang natin ang pagkatuto ng ating mga anak. Routine-based, output-based, yan po ang ating goal sa new normal na ito, sa paglalagay ng isang paaralan sa sarili nating tahanan. We are promoting honesty among our children, kaya lagi po natin itong isa-isip. In this time of the new normal, routine-based is the most important kasi hayaan natin na mas ma-establish yung routine among our children. Kasi pag na-establish natin to sa kanila, mas panalo tayo kasi mas magiging independent sila sa mga task na kahit anong task pa ang matanggap nila or maibigay sa kanila ay kayang-kaya nilang tapusin, kayang-kaya nilang gawin. Isa nga sa goal ng K-12 ay creating, producing resilient learners. So, hamon sa atin ng new normal na ito na mag-produce ng mga ganitong uri ng learners. At mga parents, alam namin na kasama namin kayo sa laban na ito. No pressure, no expectation. Dahil nga bago lahat at itong new normal na to ang susukat kung gaano tayo katibay, gaano tayo katatag sa usapin ng homeschooling. Maaring ang iba nga sa atin ay mayroon ng mataas na expectation sa kanilang mga anak. Maaring sabihin na, alam mo na to, ikaw na lang mag-isa rito, na ituro na ito sa iyo ng iyong guro, ikaw na lang mag-aral mag-isa. So, sa panahon to, i-zero down muna natin yung mga expectation na yan, na gabayan pa din natin ating mga anak na malaman natin, samahan natin sila na malaman kung nasaan ang kanilang antas ng pagkatuto, nasaan na ba sila sa panahon na ito, ano na ba ang kanilang alam at mga hindi alam. At wag nating maliitin ang ating mga anak na hindi nila alam yung nangyayari. Mauunawaan naman nila kung anong panahon sila dapat turuan, anong panahon sila dapat upuan, basta ipaunawa lang natin sa kanila at maintindihan nila tayo. Unawaan is the key talaga sa panahon nitong new normal. Unawaan sa pagitan ninyong
bawat miyembro ng pamilya, unawaan sa pagitan ninyong mag-ina o mag-ama, paano ninyo mapapagtagumpayan ang new normal na ito, ang napakalaking hamon ng new normal na ito. Imagine ninyo, dadalhin ninyo ang classroom sa loob ng inyong mga tahanan. Kaya naman, nauunawaan namin ang estratehiya na inyong gagamitin, best practices na inyong i-apply sa inyong mga anak. Alam namin na yun po ang mag-work out sa inyo ng inyong mga anak. Yun po ang pinaka the best practices na magagawa ninyo para magkaroon kayo ng time, malagpasan ninyo ang napakaraming modules na dadating sa inyo every week, pero hindi magsasuffer yung pagkatuto. Hindi magsasuffer yung honesty, hindi magsasuffer yung routine ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya dapat ito talaga ang panahon na matutunan ng bawat isa ang responsibilidad at responsableng pag-aaral at pagkatuto. Pero syempre mga mommies, mga guardians na aming katuwang sa laban na ito, sa new normal na ito, kung kailangan po mag-slow down po kayo. Don't push your limits, ika nga. Kami nga po mga teachers, kapag kami inaatake na ng mga stressful moments namin, hindi po namin yan pinagkakait sa aming mga sarili. So lalong-lalo na po kayo. Sabi nga namin, this new normal, you're wearing 3 hats, diba? So napaka-importante po ng inyong kalagayan, napaka-importante po na maunawaan ninyo ang mga nangyayari sa inyong paligid para naman po hindi kayo mapagod agad, hindi po kayo sumuko agad sa laban natin ng new normal schooling na ito. Kaya lahat ng ito ay papagtatagumpayan natin. Ayan naman po. Syempre, deserve nyo po talaga ang sobrang dami ng star, sobrang dami ng thank you, malakas na palakpakan mula sa amin dahil hindi po biro ang maging kasama namin kayo sa new normal schooling na ito. Kaya lagi po namin sinasabi sa inyo, nandito lang po kami para sa inyong mga katanungan at magiging gabay nyo po kami. At sama-sama nating abutin ang isang layunin ng ating Department of Education na maitawid ang hamon ng new normal schooling at talagang hindi masacrifice ang pagkatuto ng ating mga anak at tunay na mangyari ang transfer of knowledge para sa ating mga anak dahil para sa kanila talaga ito. Ayan, para naman, may mga katanungan, wag po kayo makalimot mag-email. Kung may gusto po kayong pag-usapan po natin yan. Mag-comments lang po kayo sa ating comment section. Kaya paalam, hanggang sa muli!